Magandang hapon mula sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating weather update patungkol sa minomonitor natin na Tropical Depression Opong at bibigyan pa rin po natin ng pansin yung nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility na si Super Typhoon Nando. Dito po sa ating satellite image, huli nating namataan itong si Bagyong Nando sa 520 kilometers west ng Basco, Batanes. Kahit na may kalayuan na po ito at patuloy pang lumalayo, ay nananatiling meron itong epekto in terms of winds at ganun din na mga pag-ulan. Dahil na papalakas nito yung hanging habagat o yung habagat po ay natural na nangyayari sa atin during southwest monsoon season na associated sa rainy season. Ito po yung hangin na galing sa timog kanluran ng ating bansa at dahil dito po sa ibaba ng Pilipinas, nandun yung equatorial region, mataas po yung moisture content doon dahil mas naaarawan po yung malapit sa equatorial region. Kaya naman kapag nagkakaroon ng enhancement katulad nitong si Nando, ay nagdadala ito ng mga kaulapan na nagdudulot ng mga pag-ulan. At bukod nga po dito kay Super Typhoon Nando ay nakaka-apekto pa rin sa atin itong hanging habagat na binanggit natin kanina at mas i-elaborate natin yung epekto nito sa mga susunod na slide, particular na dito sa Metro Manila, katulad ng mga nararanasan natin na pagbugso ng hangin at ganun din ng ulan. At itong si Tropical Depression na tinatawag na po natin ngayon na Opong ay pumasok na ng Philippine Area of Responsibility kaninang alas 4. At hindi po natin na-update itong satellite image natin dahil may mga kasabay po tayo na products. Pero ang mahalaga po dito na gusto natin ibigay na mensahe ay maipakita kung ano yung mga lugar na maaapektuhan nitong si Bagyong Opong sa mga susunod na araw at kung ano yung intensity, ano yung maaaring maging epekto nito sa ating mga kababayan na ipapakita natin at mas i-elaborate sa mga susunod na slide. Sa huling location natin kaninang hapon ay ito ay nasa 1,065 kilometers northeast Mindanao. Ito ay may lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa mata ng bagyo at 70 kilometers per hour na gustiness. Relatively, mas mahina po ito kaysa sa Super Typhoon na si Nando na umaabot ng 200 plus kilometers per hour. Pero may potential po ito na mas lumakas pa dahil habang binabaybay niya itong karagatan dito sa Philippine Sea, sa eastern coast or sa eastern part ng Philippine Area of Responsibility, ay mas lalakas pa ito. At yun po ay papakita natin sa mga susunod na slides. Samantala, gusto po natin na ipabatid sa ating mga kababayan na meron tayong nakataas ngayon na yellow heavy rainfall warning signal. Ibig po sabihin ng yellow ay 7.5 to 15 millimeters na pag-ulan within 1 hour. So itong heavy rainfall warning natin ay nagpapakita ng mga potensyal na mga pag-ulan, lalo na dito sa mga nakataas na yellow. At ito namang orange, ito yung mga 15 to 30 millimeters na pag-ulan within 1 hour. At yung heavy rainfall warning po natin ay effective from 1 hour hanggang sa susunod na 2 oras or up to 3 hours. So yung nararanasan natin dito na yellow heavy rainfall warning ay medyo may kalakasan na, mas malakas naman po dito sa Zambales at sa Bataan. Yung nararanasan natin ng mga pag-ulan na ito ay associated pa rin dun sa enhancement na binibigay dahil sobrang laki po ni Nando. So yung hangin na pagbayo niya dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa plus yung moisture ng habagat, so yun po yung nagko-contribute kaya nakakaranas tayo ng mga ganitong klase na pag-ulan. Samantala, meron pong nakaka-apekto ngayon na light to moderate to occasional heavy rains dito sa Cavite, Rizal at Nueva Ecija. At yung light blue naman ay sa susunod na mga oras ay makaka-apekto naman yung light to moderate to occasional rainfall or to occasional heavy rainfall dito sa Laguna, Batangas and Quezon. Ibig sabihin, sa mga susunod na oras, sa kasalukuyan ay wala pa tayong nakikita mga pag-ulan, pero sa mga susunod na oras ay makakaranas din po ng mga pag-ulan yung kababayan natin dito sa Laguna, Quezon at Batangas. Para po malaman natin, halimbawa pupunta po tayo dito sa Laguna, gusto natin malaman kung malakas yung ulan dyan, ito po yung pwede natin gamitin. At para malaman natin kung saan ba makikita yung ganitong products, pwede po natin bisitahin yung panahon.gov.ph. At di lang po yung NCR-PRSD na nagre-release ng ganito, yung iba pa nating kasamahan from Pag-asa Regional Offices, pwede rin natin makita dito yung mga i-release sa Northern Luzon, ganun din sa Visayas, sa Southern Luzon, at ganun din naman sa Mindanao.
Kanina ibinanggit natin na meron pa ring epekto itong si Super Typhoon Nando, kaya naman meron pa ring nakataas tayo na signal number 1. Pero sa mga susunod natin na issuance ay mas mababawasan pa at unti-unti nang mawawala yung epekto nitong si Bagyong Nando sa ilan nating lugar. Lalo na sa northwestern part ng Luzon. Samantala, yun po yung may kinalaman sa hangin when it comes to tropical Super Typhoon Nando. At ito naman yung associated or yung mga pag-ulan na dadalhin din nung binanggit natin kanina na interaction between kay Bagyong Nando at sa southwest monsoon or sa habagat. So, iba po ito dun sa heavy rainfall warning na pinakita natin previously na nakakaapekto sa Metro Manila. Ito naman pong tinatawag natin na weather advisory or heavy rainfall outlook. Ito po yung for the next 24 hours. Yung kanina po ay for the next 1 to 3 hours. At ito naman po ay for the next 24 hours from 5 p.m. today at hanggang bukas ng 5 p.m. At makakaranas po ng 100 to 200 millimeters yung mga kababayan natin dito sa Zambales at sa Bataan. Ang ibig sabihin nito ay pulu-pulong mga or kalat-kalat na mga pagbaha yung posibleng maranasan ng mga kababayan natin dito sa Zambales at Bataan. 50 to 100 millimeters naman dito sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga at Occidental Mindoro. Ibig sabihin ng 50 to 100 millimeters, posible yung mga localized floodings, lalo na yung mga nakatira sa low-lying areas at malapit sa mga bahay o malapit sa mga katubigan like mga ilog. Para naman bukas ng 5 p.m. hanggang sa isang araw ng 5 p.m. or Thursday ng 5 p.m. ay mababawasan pa. Dahil tuluyan na nalalayo itong si Bagyong Nando, ay yung Occidental Mindoro na lang yung makakaranas ng 50 to 100 millimeters. Pero yung binanggit natin kanina na si Bagyong Opong na papalapit na, Thursday po ito, posible na makaapekto, lalo na dito sa Eastern Samar. Habang lumalapit po ito, ay yung trough, yung na tinatawag natin, trough of the tropical cyclone, ibig sabihin po ng trough ay yung extension ng kaulapan niya. At yung extension ng kaulapan na yun ay umaabot na sa Eastern Samar. Kaya posible na by Thursday afternoon na makaranas ng mga 50 to 100 millimeters yung mga kababayan natin dito sa Eastern Samar. Samantala, from Thursday ng 5 p.m. hanggang Friday ng 5 p.m. naman, dahil malapit na, yung pinaka-crucial time na makakaapekto sa atin itong si Bagyong Opong ay Friday night hanggang Saturday morning. Kaya naman, Thursday ng 5 p.m. hanggang Friday ng 5 p.m. ay meron na tayong nakataas dito na 100 to 200 millimeters na pag-ulan. Kasama yung Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Samar at Eastern Samar. At 50 to 100 naman dito sa mga naka-highlight na yellow. Dito naman sa mga naka-gray, hindi po ibig sabihin na hindi tayo makakaranas ng mga pag-ulan. Makakaranas pa rin po, posible pa rin yung mga pag-ulan dito sa mga naka-gray na color, pero hindi lang kasing lakas o kasing dami ng mga pag-ulan na inaasahan natin dito sa mga may kulay na yellow at orange. Bukod po sa epekto nitong si Bagyong Nando na associated din sa hanging habagat, yung mga hindi nakataas sa signal number 1, kasama yung mga babanggitin natin dito, ito naman yung mga lugar na makakaranas ng mga biglaang paglakas ng hangin. Katulad nung naranasan natin dito sa Quezon City, sa Metro Manila, kaninang hapon. At kasama nga po, simula ngayong gabi hanggang bukas, most of Luzon ay makakaranas ng mga biglaang paglakas ng hangin na up to 88 kilometers per hour. Kasama po dyan yung Western Visayas, Surigao del Norte at Dinagat Islands. And Thursday naman, ito yung maagang date na makakaapekto sa atin si Bagyong Opong. So makakaranas pa rin tayo ng mga pagbayo ng lakas ng hangin o biglang paglakas ng hangin dito sa Batanes, Babuyan Islands, Cagayan, Ilocos Norte at Palawan. Yan po ay associated sa southwest monsoon or habagat. And then dito naman sa Siquijor, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Oriental, Davao del Sur and Davao Occidental. Ito na po yung mga hangin na perhaps ito ay related na dun sa paglapit nitong si Bagyong Opong. Magkakaroon din po si Bagyong Opong ng interaction sa southwest monsoon, kaya magbabanda din ito ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw, partikular na sa Friday at sa Saturday. Samantala, nakataas pa rin yung ating gale warning at posible pa rin na makaranas yung mga kababayan natin ng up to 14 meters na mga pag-alon. Kaya wag po tayo munang papalaot or gagawa ng anumang activity na related sa ating karagatan sa susunod na 24 oras. Also, wala na po tayong nakataas na storm surge warning. Ibig sabihin, yung banta
ng malalakas na alon sa ating coastal areas ay nakababa na. Ito naman yung ating forecast track patungkol sa Tropical Depression Opong. Sa kasalukuyan, ito ay pumasok na ng Philippine Area of Responsibility, pero nakikita natin na yung development niya ay mangyayari na sa mga susunod na oras. From tropical depression, ito ay mas lalakas pa into tropical storm. At habang ito ay nasa karagatan, nagiging favorable or nagiging okay sa kanya yung kondisyon sa ating atmosphere, kaya naman mas lalakas pa ito. From tropical storm, ito ay magiging severe tropical storm. At bago ito mag-landfall, ay makakaranas yung ating mga kababayan. Kapag hindi na magbabago yung intensity niya at severe tropical storm pa rin siya, ay makakaranas tayo ng up to signal number 3. Ibig sabihin ng signal number 3 ay from 89 to 117 kilometers per hour na lakas ng hangin. Also, associated din dito yung dalang kaulapan nitong si Bagyong Opong, kaya gusto rin po natin na ipabatid sa ating mga kababayan na i-anticipate na po natin yung posible na maging epekto nito sa atin at pagandaan na po natin ito lalo na sa Friday at sa Saturday. Ang susunod po natin na Tropical Cyclone Bulletin ay ilalabas natin mamayang 11 p.m. At ang susunod natin na update na live ay mamaya din pong 11 p.m. ating press briefing. Ako po si John Manalo, ang panahon ay nagbabago kaya maging handa at alerto.